I-show mo lang yan. Show mo lang. Okay? Hindi ba niyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? First, muna, we need to be one with Christ. Mabautismuhan, ma-associate kay Kristo bago natin ma-declare through baptism na tayo ay na kay Kristo na. Okay? Colossians 2:12. Sa pamamagitan ng bautismo, nailibing kayong kasama ni Kristo at muli rin kayong nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na bumuling bumuhay sa Kanya. Pinapakita dito na yung baptism is a picture ng yung pakikipag-isa natin kay Kristo. Okay? So, katulad ng sinabi ni Ate Suway kanina, ang baptism ay ang ating public testimony. Ito yung sinasabi natin sa mundo na ako'y na kay Kristo. Okay? Ay ako'y kasama ng Diyos. I died with Him. I died with Jesus. And I was buried with Him. And I was raised from the dead with Him. Okay? Yun yung dinideclare natin. Yun yung testimony natin. Dating ako'y patay. Saan tayo patay natin? Sa kasalanan. Tapos tayo'y inilibing. At muling nabuhay. Na kung tayo muling nabuhay, that symbolizes our new life. Bagong buhay. Ang bagong buhay hindi nag-uumpisa noon sa bumait ka na. Ang bagong buhay ay nag-uumpisa saan? Sa iyong pakikipag-isa kay Kristo. Doon ka magsisimula para makita mo yung bunga ng bagong buhay mo. Okay? Again, kanina sabi natin, it's a celebration, it's a public testimony. Ang baptism din ay ang symbol ng ating bagong identity. New identity. You are identifying yourselves with kanino? With Jesus. Okay? Na through baptism, sinasabi mo sa madlang people, sa mga dapper cats, sa kung kani-kanino man, pinapakita mo, I am with Jesus. Yung baptism natin ay nagpapakita na we are in Jesus. Okay? Ano yung hindi? Maliwanag ba yun? Maliwanag na yung natin. Ulitin nga natin, ano yung baptism? It's a celebration. Pagbubunyi, pakikigala. Okay? It's a public testimony and a symbol of our identity. Ano ang hindi ginagawa ng bautismo? Ano yung hindi ginagawa ng bautismo? Anyone? Meron makakapagbigay? Ano yung hindi kayang gawin ng bautismo? Ano yung hindi kayang gawin ng bautismo sa tubig? It cannot save you. Hindi ka maliligtas dahil nagpabaptize ka. Okay? Magpapabaptize ako para maligtas ako. Magpapabaptize ako para malangit ako. Only the finished work of Jesus saves. Yung pananampalataya mo lang kay Jesus ang magliligtas sa'yo. Okay? Hindi ka maliligtas dahil nagpapabaptize ka or what? Or nagpa-member ka ng church. Hindi. Okay? Hindi ito yung basihan ng kaligtasan. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, okay? At sa biyaya lamang ng Diyos. We are saved by grace through faith and not by any ritual. Okay? Naiintindihan nyo ba? Naiintindihan nyo, Kuya Manuel? Okay? So, hindi ka tayo maliligtas and hindi ka nito mas pinapatawad. Na ang feeling mo, pagka lumubog ka dun sa tubig, nababawasan yung kasalanan mo. No. Hindi ang bautismo ang maghuhugas ng kasalanan natin. Dahil kay Kristo, we are already forgiven. Nung nanampalataya ka kay Kristo, that's the moment na tayo'y napatawad na sa ating mga kasalanan. Hindi pa tayo napabautismuhan. Okay? Hindi porket lumubog ka doon sa tubig, ina-associate natin yung tubig as malilinis ako, mahuhugasan ako. Hindi paghuhugas ng kasalanan ang bautismo. The same way na yung pag-church, hindi paghuhugas ng kasalanan. Only Jesus forgives. Okay? Hindi nakaka-add sa atin yung bautismo dahil natapos na ang lahat. Tinapos na lahat ni Kristo. It is
finished. Okay? Hindi ito panlinis. Okay? Para maibalik yung relasyon natin sa Diyos na, kasi nawala ako sa Panginoon nakalimot ako kasi magpapabautismo ako para mas bumalik ako sa Panginoon. Hindi ito cleansing ceremony. Kailangan maunawaan natin yung fellowship natin with God, with Jesus, is unbreakable. Hindi nasisira. At hindi yung bautismo ang magpapabalik sa atin sa relasyon sa Panginoon. Naunawaan nyo? Okay? Kasi mayroong mga ibang magpapabaptize kahit 20 years ng Kristiyano, nabaptize na dati. Gusto ko magpabautismo ngayon, Pastor, kasi gusto ko yung relationship ko sa Panginoon ay balik. Hindi. Dahil yung relationship natin sa Panginoon, if meron kang relationship sa Panginoon, though feeling mo, yung word na backslider, no, there's no such thing as backslider. Meron nakalimot sa Panginoon, pero one thing's for sure, if nasa Panginoon ka, hindi ka mawawala sa Panginoon. Maybe makakalimot ka ng mga ilang buwan, ilang taon, or makakalayo ka, hindi ka nakakapag-church, pero deep inside, meron doon, dahil may bagong puso ka na meron doon nagsasabi sa iyo, may nag-uudyok sa iyo, come. Pero yung fellowship mo hindi nawala. At hindi maibabalik yun ng bautismo sa tubig. Okay? Baptism celebrates yung security ng union mo with Jesus. Okay? Nawa natin. And bakit mahalaga ang bautismo? Bakit mahalaga? Dahil pagsunod sa Panginoon. It's a Jesus-focused obedience. Sabi ng Panginoon sa Mateo 28, verse 18 to 20. Mateo 28, verse 18. Matthew 28, verse 18. Sabi, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, sino yon? Yung mga alagad, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Verse 19, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Ano yung utos niya? Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. We celebrate baptism because ito'y sinelebrate ng Panginoong Jesus. We want to obey Jesus. Okay? And it's a clear picture of the gospel. Yung bautismo sa tubig ay maliwanag na larawan ng mabuting balita. Paano nangyari yon? Na ito'y clear picture. Na yung pag-immerse sa atin, paglulubog sa atin sa tubig, yun ay picture of what Jesus did on the cross. Anong ginagawa sa atin sa bautismo sa tubig? Nilulubog tayo. Yung paglubog symbolizes what? Tama. Tubig. Yung paglubog sa atin symbolizes Christ's death and burial. Na nung nilulubog na tayo sa tubig, it symbolizes yung pagkamatay ni Kristo doon sa krus. And yung paglibing niya. Yun yung sinisimbolo ng paglubog. Kaya nilulubog tayo, hindi tayo winibisikan lang. Okay? Doon sa ibang pananampalataya, ang ginagawa sa bautismo, binubuhusan ng tubig sa ulo, hindi yun ang bautism. Ang baptism o baptiso is immersion, paglubog. Kasi ipinapakita nun, namatay si Kristo, inilibing, at forever ka bang ilulubog ng pastor doon sa tubig? Hindi, mamamatay ka talaga doon. Kundi, iaahon ka symbolizes His resurrection. Okay, pinapakita doon, nilulubog ka sa tubig, yung kamatayan, pagkalibing ni Kristo, at iaahon ka yung kanyang muling pagkabuhay. It symbolizes our newness of life in Jesus. Okay? Yun yung picture of our coming resurrection with Jesus. And, ano ang sinasabi nito? Yung old life natin of sin, at nung muli tayong inihawan sa tubig, symbolizes our newness of life. Kaya nga nagde-decide, gusto kong magpabautismo para maipakita sa mundo na yung lumang ako, namatay ng kasama ni Kristo, at yung bagong ikaw na mabangon sa tubig, magpapakita nun. I have decided to follow Jesus.
no turning back. Yung nalubog doon sa tubig na yun, wala na yun. Kundi yung umahon, yun yung bago ito. Amen? And ano pa nagagawa nito? It's a church encouragement. Na pag nakita ng church na si kapatid, ito yung pinanggalingan niya dati, ito yung buhay niya dati, ito siya ngayon. And now, where are you now? Nasaan ka ngayon? Nag-decide to follow Jesus through water baptism. It strengthens. Yung story mo strengthens others. Hindi mo alam kung paano yung decision mo to go mag-undergo ng water baptism ay nagpapalakas sa ibang mga kapatid. Dahil yung iyong pagbabautismo shouts, Jesus is enough. Sapat-sapat sa akin ang Panginoon at yung biyaya niya ang bumago ng buhay ko. Yun yung sinisigaw niyo habang kayo nagpapa-water baptize. Okay? Ano yung essence? Yung halaga. Okay. Again, yung New Testament teaches us first spiritual baptism. Ano yun? Kailangan may relasyon ka muna sa Panginoong Yesus. Kung ikaw ay wala pang relasyon sa Panginoon at hindi mo pa man talaga kilala ang Panginoon, I don't encourage you to go be water baptized. I encourage you to first seek Jesus. Hanapin mo muna ang Panginoon. Magkaroon ka muna ng relasyon sa Kanya. Kung napipilitan ka lang, I don't encourage you to magpa-water baptize. Hindi ito sa pilitan. Kundi again, it's a celebration. May nakita na ba kayong napipilitan lang na nagse-celebrate? Di ba pangit doon? Tumawa ka. Hindi ba ganda? The celebration comes from the heart. And celebration comes from you. You wanted to celebrate. Okay? Kaya, kung wala ka pa mang relasyon sa Panginoon, baka maybe next year, pwede na. Pero, if you are truly decided to follow Jesus, ito yung sinasabi natin sa water baptism. You celebrate His life in you, na pagka nilubog ka na dun sa tubig, pinapakita mo sa buong mga kapatiran, sa buong mundo, sa kaaway, sa sarili mo, wala na yung dating ako yung bago. Okay? It's a celebration. Again, 1 Peter 3:21, clarify ni Pedro na yung water baptism ay hindi nagliligtas. Okay? Ang tubig ay larawan ng bautismo. Larawan lang ito. Okay? Nang bautismo niligtas sa inyo ngayon, ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos. Okay? Ito ay pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi, inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Okay? Yung baptism itself is not the one that saves. Hindi ito naglilinis, kundi ito ay nagpapakita lamang na kapag ikaw ay sumunod, nagpabautismo, pinapakita mo ako'y talagang may relasyon sa Panginoon. What are the common questions regarding baptism? First, kailangan ko bang mabaptize para maligtas? Ang sagot ay no? No? Meron ba magsasabi ng yes? Yes, si Kim, mali, Ate Kim. Hindi mo kailangan mabaptize para maligtas. Ligtas na tayo, kaya ka magpapabaptize. Okay? Maliwanag yun. The thief on the cross, yung nandoon sa krus, nakasama ni Kristo, na nung sinabi niya, remember me, kapag ikaw ay napunta sa paraiso, at sabi ng Panginoon Yesus sa kanya, magpapabaptize ka muna. Yun ba sinabi? Hindi. Sabi ng Panginoong Yesus sa kanya, today you will be with me in paradise. Hindi na bautismuhan, pero he will be in paradise. Okay? So, hindi mo kailangan magpapaptize para ikaw ay maligtas. Ang sagot ay no, because we are saved by grace through faith in Jesus. Again, baptism is our joyful celebration of that union. Again, pangalawa, what? Paano kung nabautismo na ako nung baby pa ako? Paano kung nabautismo ako nung baby? Pwede ka pa magpapautismo ngayon? Again, yung nangyari sa'yo nung baby, hindi bautismo yun.
Walang pinabautismuhan na baby sa Bible. Kasi ang bautismo is a personal decision. Bautismo is declaration of your faith in God, in Christ. Yung baby, wala pang faith yon. Hindi pinabautismohan ng baby. Ang ginagawa sa baby, i-dedicate sa Panginoon. All throughout the Bible times, dinededicate yung baby, hindi pinabautismohan. Ang pinabautismohan, yung mga alagad, nakita natin kung paano, narinig nila yung mabuting balita, nanampalataya sila sa mabuting balita, tatanong nila sa mga apostol, ano ang kailangan namin gawin? At ang sabi ng mga apostol, manampalataya kayo sa Panginoong Yesus. And, sasabihin nila, gusto namin magpapautismo. Now, you can be baptized. Pero mauuna muna yung pananampalataya kay Kristo before baptism. Okay? Paano kung nagkasala ako kamakailan? What if I've sinned? Qualified ka pa rin ba sa baptism? Qualified pa rin ba kayo sa baptism? Kanina lang, nagkamali kayo, nagkasala kayo, nagalit kayo, talagang nakapag-init kayo ng ulo, qualified pa rin ba ikaw sa baptism? Yes, you're still qualified sa baptism, and welcome to the club. We're all learning and growing. Lahat tayo ay patungo sa pagkaroon. Okay? That symbolizes baptism. Papakita, magpapabautismo ako hindi dahil sa perfecto ko, magpapabautismo ko dahil pinapakita nito na kailangan ko ng isang Kristo, na kailangan ko ng isang tagapagligtas. Okay? Your forgiveness, my forgiveness, our forgiveness is complete in Jesus. Last, do I need to confess every sin bago ang bautismo? Kailangan ko bang isa-isahin yun? No! Confession for believers ay hindi yung pagsasabi isa-isa ng kasalanan, kundi confession for believers, being honest with God. Nasasabihin mo sa Panginoon, Lord, talagang mahina ako. Kailangan kita. Okay? So, yun yung ating mga may mga tanong pa ba kayo? Meron kayong idadagdag dito? Ha? Oo. Tama. Meron pa ba kayong ibang idadagdag ng mga tanong dito sa ating mga ito lang yung mga naisip ko. Kayo, meron pa ba mga ibang tanong? May tanong kayo before we proceed? May tanong kayo about baptism. Maliwanag so far? Maliwanag? Walang tanong? O nahihiya lang kayo magtanong? Ha? Diba sige natin kung magdaming tanong. Magpapabaptize ka ba, Ate Kim? Okay. Ano ang dapat na posture ng ating puso sa baptism? Of course, kailangan tayo mapagpasalamat sa Diyos. Na Panginoon, salamat. Kahit gaano kalaki yung kasi yung kanina pinunta natin na sukdulang biyaya, hindi ko talaga maawit yun na talagang hindi ako umiiyakin dahil sukdulang biyaya ng Panginoon lang kung bakit tayo nandito ngayon. Hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, wala tayo pwedeng ipagmalaki. Kaya, salamat, thank you Jesus sa iyong natapos na gawa. Salamat sa iyong total forgiveness. Okay? Our heart should be thankful, full of gratitude. Ano pa? Our heart is rested. Pumanatag ka na. Kapatid, pumanatag ka dahil ikaw ay pinatawad ng Diyos. You are closer to God than you ever think. Na yung pagiging malapit sa Diyos ay hindi maipaghihiwalay ng ating mga kamalian. Okay? Rest. And of course, be joyful. Baptism is a party. Party ito. It's a spotlight kung saan pinapakita naghahari ang Panginoong Yesus sa buhay ng kapatid nito. Si Kristo ang hari ng buhay ng kapatid nito. Pinapakita ng iyong baptism yung victory ng Panginoon over sin, over death, over your life, over your struggle. Yung decision mo pa nga lang na pagpapaka-after baptize is struggle na, right?
Kasi hindi natin alam, ano nga ba yung bautismo? Natatakot tayo na baka iba yung tingin ng mga tao sa akin. Kundi, ngayon, naunawaan natin, ang baptism is just simply a celebration. Hindi ito ritual kung ano naman. It's simply a celebration of what you already have. Okay. Now, next week, meron pa kang gusto umatras? Meron pa? So, all of you have decided to follow Jesus. Okay. So, ano yung ating guidelines? Next week, wear dark color. Black. Okay? Black shirt. Sa mga babae, I encourage na mahaba na black t-shirt. Okay? Huwag yung masyado manipis. Huwag yung see-through and all. Kasi gusto natin yung spotlight kay Jesus, hindi sa atin. Okay? Black shirt. Kung makakapagdala kayo ng towel nyo, mas maigi, magdala rin kayo ng towel para at least makapag-punas-punas na kayo agad. Okay? So, black shirt, loose t-shirts para sa mga babae para hindi masyado tayo ang tawag doon? Oo, tama. Okay? So, tapos, ini-encourage din namin everyone to write a simple testimony. Bawat isa sa atin, again, sinasabi nga natin, yung ating baptism is a celebration and public declaration at gusto natin dun sa declaration, ipakita natin ano yung ginawa ng Panginoon sa akin. Okay, marahil siguro natatakot kayo. Paano kung gagawin? Ito, ginawa na natin. Sample. Paano kayo mag-uumpisa? Okay, simpleng gabay. Sa patotoo, mag-uumpisa kayo kung sino ka dati. Ano ka dati? Ano ba yung buhay mo dati? Okay? It's just one sentence or two, hindi mo na kailangan mahaba, i-detalye. Kung may highlights, kung ano ka, kung dati ka mamamatay tao, ilagay mo dyan. Kung dati ka, kung ano lang yung highlight, na ikaw ay, naghahanap ka daw, nag-iisa ka, kung ikaw ay puno ng guilt sa'yo, puno ka ng takot, and all, ilagay mo lang doon sa isang maiksing pangungusap na mag-highlight, ano ka dati? Sino ka bago mo nakilala ang Panginoon? Okay? And then doon sa middle part ng iyong testimony, lalagay mo doon yung turning point mo. Paano ka nakakilala? May ginamit pa ang Panginoon? May nag-invite pa sa'yo sa church? Nanonood ka pa ng reels sa Facebook at napanood mo lang, all of a sudden, bigla kang nagkaroon ng realization na kailangan mo ng Diyos. Your turning point, your story, okay? Ikaw yun. Hindi mo kailangan mag-open. This is your testimony. Okay? Paano ka sumampalataya? And then, i-highlight natin, what are you now? Ano ka na ngayon? Nung nakilala mo si Kristo, ano yung naging kaibahan? Ano yung dinulot sa'yo nito? Ano yung may example dyan, alam kong lubos na akong pinatawad, binago at kaisa ni Kristo, magpakailanman ngayon ay magpapabaptize ako bilang pagdiriwang nito. Ano ka na ngayon? Saan kayo niligtas ng Panginoon dati? Okay? Yun lang yung simple. Ano ka dati? Yung turning point mo, ano ka ngayon? Okay? So, huwag kayo mag-awag. Nakakanya, hindi ako marunong magsulat. Kung hindi kayo magaling magsulat, o di magsalita na lang kayo na rin tatawagin namin para magsalita. Medyo ka. baka hindi na kayo magpabaptize sa atin dahil doon. Okay? So, isulat nyo lang. Kung hindi kayo marunong magsulat, humingi kayo ng tulong. Andiyan yung ating mga writers, na Ate May nandyan, na Ate Oying nandyan. I suggest na before Friday, or by Friday, ma-send na natin lahat, kila Ate Oying, kila Ate May, yung ating mga testimony para ating maayos pa kung okay? So, huwag kayo matatakot na, Pastor, baka pangit siya. Hindi, okay lang. Kaya lang natin ipapasa, isasabit para matulungan din kayo, baka pwede pa natin ayusin pa. Okay? So, huwag kayo matatakot na hindi kayo marunong, hindi, lang yun, hindi ito parang exam na pagka hindi maganda yung sulat nyo, hindi na kayo mabautismuhan. Okay? Para lang ito, encouragement din. Again, encouragement for our brothers and sisters. Okay? Ano yung malaking
katotohanan, to wrap things up, na ipinapahayag ng ating bautismo, kumpletong kapatawaran. We are totally forgiven. Okay? Pinapahayag ng bautismo natin yung ating bagong pagkatao. Hindi na puputol na relasyon or ugnayan sa Panginoon at yung buhay na nasa ilalim ng biyaya. So, again, you belong, you are loved, ikaw ay righteous o matuwid sa paningin ng Diyos at ikaw ay kumpleto kay Kristo. That's the message of the gospel. In Christ, you are complete. So, meron pa tanong before we pray. Lahat pa kayo dito have decided to follow Jesus. No turning back. I hope and I pray na itong bautismo na ito will be a reminder for every one of us. Na pagka gusto mo na tumalikod, Lord, hirap na, hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya pagtagumpayan itong mga kasalanan ko, itong mga kahinaan ko, hindi ko na kaya na pagtagumpayan yung mga sinasabi sa akin ng mundo, yung mga struggles and all, yung mga kaibigan, yung mga kamag-anak na nagtatatwa sa akin. I hope and I pray that this baptism will remind you ano yung sinumpaan mo sa Panginoon. Not to condemn you, but to strengthen you. Na pagka nung nangako ka sa Panginoon to follow Him, pumunta ka na doon sa point of no return. Alam niyo yung mga astronauts doon sa space, meron lang silang tinatawag na point of no return. Na pagka lumampas sila doon, kung wala ka na silang hiling. Na makita niyo yung pagpunta mo sa Panginoong Yesus is a point of no return na kung saan pagka nawala ka pa sa Panginoon, saan ka pupunta? Ano yung buhay? Kaya I pray na itong decision yung ito is really a celebration of God's goodness over your life. Christian life ay hindi magiging madali. Hindi ko kayo hindi magiging madali. Pero it will be worthwhile. Magiging masaya. Sa gitna ng pagsubok, tagumpay ang ating mapupuntahan. Amen? So, let us all pray. Father God, I thank you sa buhay ng mga kapatid kong ito that decided to publicly declare your goodness, your grace, your love, your forgiveness, your mercy, your union with them. Dalangin ko, Panginoon, sa mga kapatid kong ito sa kanilang pag-declare through baptism, their faith in you. Holy Spirit being our guidance, our comforter, kayo ang patuloy na magpalakas ng pananampalataya namin through the word that they hear. Dalangin ko rin, Panginoon, na itong celebration na ito ay truly a celebration ng inyong biyaya sa aming mga buhay. I believe hindi nyo kami iiwan ni pagbabayaan sa gitna ng mga tukso kaming pagkaraan. Kaya nga po, Panginoon, dalangin ko as they prepare dito sa Sunday, coming Sunday, of publicly declaring na sa wakas, ito na. Though nag-church sila ng matagal, pero ito yung culmination of their faith. Pagpapakita sa lahat that they have decided to follow you, Jesus, and there's no turning back. Lord, kayo ang nagbigay sa amin ng pangako na tumawag sa amin, mananatiling tapat. Kayo na nagpasimula ng magandang gawa sa amin, ay patuloy na gagawa ng mabuti. Kaya dalangin ko, Panginoon, sa mga batch na ito na magpapa-water baptize, ingatan niyo nga pa sila. Holy Spirit, ingatan niyo sila and continue to point them to Jesus. Father, we celebrate, Panginoon, yung decision nila. Thank you, God. All of this are because of you. Thank you. We praise you. We love you because you first loved us. This we pray in Jesus' name, and everybody say amen.